wala ako doon ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman is not, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of DP, Paulo, and Pero talagang lumalabas po, no? Talagang nagalit din si Madam Hanilet dito sa pambabastos ni Attorney Kaufman. Kaya nga sabi ko, ibang layo po yan. Kaya talagang hindi natin masasabi kung anong merong ugali yan, yung foreigner na attorney na yan. At ayan na nga po, dahil sa nagkakaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng abogado ni dating Rodrigo Roa Duterte at na si Attorney Kaufman at ng asawa ni dating president na si Miss Hanilet Abencena ay nagsalita na po dito sa na si Madam Hanilet. Unang-una, syempre hindi po natin alam at nakikibalita rin naman po tayo na hindi natin nalalaman at bigla na lang mababalitaan natin na ito po na hindi na po talaga nagkakaunawaan itong abogado ni dating Pangulong Duterte at itong asawa niya ni dating Pangulong Duterte na si Miss Hanilet Abencena. Syempre, tayo naman mga positive thinking, lagi namang iniisip natin kailangan laging positive dahil ang unang-una na inaalala natin ay yung kalusugan ng dating Pangulo na walang ibang ginawa kundi ialay ang kanyang buhay para mapaganda lamang ang kanyang bansa o mapaganda ang ating kalagayan dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Diba? Kaya ayan po, di po natin inaasahan na magkakaroon pala ng ganitong hidwaan. Napakasakit din, di ba, para sa atin. Na sana naman ay imbis na makatulong ay lalo pang nakasama ang nangyayari para sa ating Pangulo. Dahil unang-una, hindi biro ang mag-isa sa kulungan dahil makakaranas po naman tayo. Siyempre, siya pala ang makakaranas ng depression sa kulungan. Biro ninyo, kailangan madalaw-dalaw din ng kamag-anak si Pangulong Duterte kasi iyan ang kailangan para hindi siya ma-depress at hindi ma-homesick pagdating sa kulungan. Biruin ninyo siya lang mag-isa, di ba? Siyempre, dahil yan sa pag-iisa at walang kausap na kulungan, di ba? Kaya hetong mga may kagagawan nito at lalo na itong bangag na administrasyon na to ay may paglalagyan din kayo balang araw. At ayan na nga dito sa interview ni Madam Hanilet ay isiniwalat niya ang buong katotohanan kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Siyempre, lagi lang talaga tayo naghahanap ng katotohanan sa tunay na ganap, di ba? Kaya heto po, bago pong lahat ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito, panoorin po natin ang buong video. Ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ng PID doon sa lalaki na sabi you cannot do that. Ginanyan niya. Kasi, you know, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, diba? Na-assess ko siya. Yung first time ko lang, itong visit ko na ito, the only day na nag-visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na-assess ko na siya. Kita ko na yung dito niya, malalim. Yun. Tapos,
check ko sa kanya, control the emotions ko na ano. Tapos, yun, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that. Sinabi niya. Tapos the following day, wala na. Baka yun na nga si Kaufman, yung talagang lumalapit sa kanya at nilapitan pa siya talaga. Pinaliwanag lang talaga rito ni Madam Hanilet na kanyang oras na yan na pagdalaw talaga. Sinabi niya lang, di ba? Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asked me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun eh. Pareho kami ng sinabi ni VP. Kasi ang hirap kasi niyan, merong talagang nagsasalita pa kay Attorney Kaufman. Siguro, sa mga social media, naririnig-rinig niya rin kung ano yung mga pinagsasabi. Kaya ang hirap po talaga kapag ka yung attorney ng talagang kumakalaban. Pero mo sila lang, ang hirap niya. Sila lang, hindi pa nagkakaunawan. Baka nga may nakarating sa abogado ni Pangulong Duterte na hindi maganda para sa kanya. Iba rin kasi ugali ng mga yan. Siyempre, ibang lahi yan. Di ba? Hindi naman yan yung kalahi natin na madaling yung damdamin, mapababaw, gano'n, di ba? Hindi natin kilala yan kung gaano ang ugali niyang abogado na yan. Ganun lang po. narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni BP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nyo, di ba, na may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. You know, ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, you know, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawang, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell you. Ayun, talagang, iyan pa lang talagang dahilan. Nagkaroon sila ng, ng sagutan dito. Yan, pinapaliwanag niya, di ba? Nagkaroon talaga ng sagutan. And he would always ask, or he would always ask, ano na, kumusta na? Makaano na ako na, we cannot talk about the case. Pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public ng conversation eh. Pero talagang kung iisipin natin talagang lumalabas na binastos nga ni Kaufman itong si Hanilet. Balita natin na di umano talagang sa likod ng camera. Kumaga silang dalawa lang usap. Pero sa palagay ko meron din nakakita siguro sa pambabastos ni Kaufman dyan kay Madam Hanilet. Wala ako doon ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na. Nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of BP, Paulo, and Pero talagang lumalabas po, talagang nagalit din si Madam Hanilet dito sa pambabastos ni Attorney Kaufman. Kaya nga sabi ko, ibang lahi po yan. Kaya talagang hindi natin masasabi kung anong merong ugali yan, yung foreigner na attorney na yan. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Di ba? Naku, grabe naman. Talagang, wala sa hulog yung kumbagay, wala siyang damdaming Pinoy di ba? Kumbagay, wala namang patawad talaga to si Kaufman. Hindi man lang niya sinaalang-alang na yung karapatan ng mga dumadalaw, di ba? Karapatan nila yun kamag-anak nila yun si Pangulong Duterte, di ba? Karapatan nila yan. Bakit kailangan pa niyang pagbawalan, di ba?
Ibang lahi talaga, ang hirap unawain. Sarado rin ang utak, di ba? Ayan po, sa tanong na yan, may tanong yan ay nag-indicate. Ang tanong po dyan ay, ano yung phone conversation ninyo ni PRRD noong July 19 na naging dahilan kung bakit hindi ka na pinapayagan na bumisita? Ayan po ang tanong dyan. Yung lumalabas na letra na yan. Ang sinabi niya sa akin July 19, and to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it, and then if he was able to hear it or napansin niya na nung July 19 ba nung conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So sana nakakuha ako ng kapalit ko. Di ba sila VP din. Sila VP din, di ba? Pag sa laban ang isang na narinig ko sa kanya, bahala na rin isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niyo for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na kung sa Bisaya pa turno na ko ni karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even after his presidency, I'm telling you, emotionally na siya, meron na siyang depression na. Ngayon sabi ko nga yun ang masama, di ba? Hindi natin nalalaman. May depression na po eh. Kumbagay, bukod sa payat na. Tsaka yung buti na lang sa awa ng Diyos ay nakakayanan pa ni dating Pangulong Duterte ang kalagayan niya ngayon, na siya lang ang nag-iisa sa kulungan. At ang masama pa nito, pagbabawalan pa na sarili niyang abogado pa magbabawal sa kanya. Grabe naman, di ba? Ang hirap po niyan. Dapat ang dumadalaw talaga, halos dapat araw-araw dinadalaw yan eh. Kumbagay nasa 80 years old na, ang hirap na ng kalagayan, di ba? Buti pa yung mental yung minded niya na buti nakakayanan pa ni dating Pangulong Duterte yan. Buti may may lakas pa si Pangulong Duterte sa lagay niyang yan. Di ba? Ang hirap. Ito sinabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. At ayan naman po, ang lumabas na letra sa pangungusap na yan ay tanong din po na kung, ito ang tanong niya, ano ang panawagan ninyo kay Attorney Kaufman? Ayan ang tanong dyan. Maawa ka na lang. Several times ako nag-email eh. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. Yun ang problema. Kung may awa ba sa mga lahing ganyan? Kung may awa pa yung mga ganyan? Unang-una, attorney yan. Di ba, mga attorney, kahit anong gawin mo eh, iba pa rin ang nasa isip niya. Di ba? You only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. Dapat lang na hindi... I'm telling you, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya. Totoo yan. Alam niyo, nandito ako sa labas. Dinideprive mo ako na mabisita siya. At least may makausap siya na family. You know, I am telling you, he can stay in this room. He can stay sleeping for 24 hours. Ayan. Medyo, hanggang dito na lamang po. Pero dapat, ang pagdalaw talaga kay PRRD ay dire-diretso. Bagay, yung edad ng isang 80 years old na kung ano yung iniisip niya, diba? Ang hirap po. Baka ang kagandahan siguro dito kay dating Pangulong Duterte, yung bansa pa rin ang iniisip niya. Imagine, buong buhay niya, 40 years, nasa politics na siya. At ang gaganda ng mga pinagagawa niya, di ba? Unang-una sa Davao, pangalawa itong bansa natin.
Ito talaga yung talagang iniisip ko eh. Wala siyang iniisip ngayon kahit nasa bilangguan siguro siya. Bansa pa rin natin ang iniisip niya. Kumbaga yung ayaw niyang umiyak yung mga kamag-anak niya. May tapang din. Malakas din ang loob. Kaya siguro nakakayanan. Kaya heto dapat panawagan natin tayong mga Pilipino na sana tuloy-tuloy ang pagdalaw ng mga kamag-anak. Sana walang patid. Para iyan na lang ang magiging kasiyahan ng ating Pangulong Duterte na sana huwag ipagkait ng sarili niyang abogado. Diba? Palibasa kasi ibang lahi. Yan po. Narinig syempre, eto na. Narinig po natin, di ba? Ang buong pahayag ni Madam Haninet Abancenia. Yan po. Nagsalita na siya. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.